May hangganan ang lahat. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 21, verses 5 to 6, and I read it for you. When some were speaking about the temple, how it was adorned with beautiful stones and gifts dedicated to God, he said, "As for these things that you see, the days will come when not one stone will be left upon another, all will be thrown down." May hangganan po ang lahat. May katapusan ang lahat. Ang nakikita mong napakagandang kasuotan, ang iyong damit na binili na bago, kukupas, magiging luma. Ang bahay na iyong ipinatayo, darating ang panahon na ito'y tutulo, magkakaroon ng bitak-bitak, at ito ay magiging luma. Ang tao ay may limitasyon. Darating ang oras na siya ay magkakasakit. Siya ay hindi na makakalakad ng maayos, hindi na makakakita ng maayos, hindi na makakadinig ng maayos, at kukulubot ang kanyang balat. May hangganan ng lahat. Pati nga, pasensya ng tao kung minsan mayroong hangganan. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay nagpapatunay na darating ang panahon na kung saan ang lahat ng bagay dito sa mundo, maging ang tao, ang buhay ng tao, ay mayroong katapusan. Marami ang namamangha sa ginawang templo. Ito'y napapalibutan ng mga mamahaling bato, napakatayog, napakaganda. Ngunit narito si Jesus na nagsalita na para bang KJ, pero katotohanan lamang ang kanyang sinabi na darating ang panahon na walang bato ang nakapatong sa mukha niyang bato. Kaya naman, isa itong paalala sa atin ngayon pong nagtatapos na ang liturhikal na kalendaryo ng simbahan at tayo'y papasok na sa panibagong panahon, ang panahon ng Adbyento, ang unang panahon sa bagong kalendaryong liturhikal ng simbahan na mayroong katapusan ang lahat. Ano ang mga bagay kung titingnan naman po natin ang ating personal na pamumuhay, ang kailangan nating tapusin, kailangan nating alisin, kailangang iwaksi, kailangang kalimutan? Napakahalaga po ng mga tanong na ito, sapagkat hindi po tayo lalago bilang isang tao, hindi tayo uusad bilang isang tao. Ito man ay sa sekular na mundo o kaya sa buhay pananampalataya, kung hindi natin tatanggalin ang mga bagay na nagiging sagabal at hadlang sa ating pamumuhay at sa ating relasyon sa Panginoon. Maglaan ng panahon, araw-araw, upang sagutin ang mga tanong na ito. Sa buhay panalangin natin, ating pong tanungin ang sarili. Ano ang mga bagay na kailangan kong wakasan para ang aking relasyon sa aking Panginoon ay magpatuloy, lumalim at umusbong? Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, narito po ang aming mga buhay. Ninanais po naming lumalim, umusbong ang aming pananampalataya, ang aming relasyon sa inyo. Nawa, amin pong ihinto na ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong mga mata. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.